Dear Admin, matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang karanasang ito o dadalhin ko na lamang hanggang sa aking pagtanda. Ilang beses kong sinubukang kalimutan ng lahat, pero sa tuwing napapatingin ako sa aking asawa at anak, bumabalik sa isip ko ang dahilan kung bakit ako ng ibang bansa. Hanggang na ngayon, may mga gabing nagigising pa rin ako dahil sa bangungot at may mga pagkakataong hindi ko pa rin kayang ikwento ng harapan ang buong nangyari kahit sa sarili kong pamilya. Nahihiya ako, natatakot akong husgahan, natatakot akong sabihin ng iba na mahina ako o may nagawa akong mali. Pero habang tumatagal, napagtanto kong mas maraming OFW ang maaaring mapahamak kung patuloy akong mananahimik. Kaya ngayon, ibinibigay ko ang kwento ko sa inyo, Admin. Hindi para kaawaan ninyo ako, kundi para magsilbing babala sa lahat ng mga Pilipinong nangangarap ding magtrabaho sa ibang bansa. Sana, sa pamamagitan ng aking karanasan, may kahit isang tao man lang na makaiwas sa kapalarang sinapit ko. Ako po si Jerome, 38 taong gulang at tubong Batangas. Isa lamang akong ordinaryong asawa at ama na nangangarap magkaroon ng mas maayos na buhay para sa aking pamilya. Ang asawa ko ay si Clarice. Hindi kami mayaman. Sa katunayan, halos buwan-buwan kaming nagbibilang ng natitirang pera bago dumating ang susunod na sahod. Mayroon kaming isang anak na lalaki, si Noah. 5 taong gulang pa lamang noong mga panahong magsisimula ang kwento ko. Siya ang sentro ng mundo naming mag-asawa. Kapag nakikita kong natutulog siya sa gabi habang yakap ang luma niyang stuffed toy, palagi kong ipinapangako sa sarili kong darating ang araw na hindi na niya kailangang maranasan ang hirap na pinagdaanan namin. Bago ako naging OFW, isa akong barista sa isang maliit na coffee shop sa Batangas. Hindi kalakihan ng kafe. Halos lahat ng customer ay mga estudyante, empleyado, at mga regular na umiinom ng kape tuwing umaga bago pumasok sa trabaho. Mahal na mahal ko ang ginagawa ko. Hindi lang dahil sa paggawa ng iba't ibang klase ng kape, kundi dahil masaya akong makita ang mga customer na napapangiti sa bawat tasa ng cappuccino, latte o espresso na inihahanda ko. Pangarap ko noon na balang araw ay magkaroon ng sarili kong coffee shop, isang maliit pero maaliwalas na lugar kung saan maaaring magpahinga ang mga tao habang umiinom ng mainit na kape. Pero habang tumatagal, napagtanto kong hindi sapat ang pangarap kung hindi sapat ang kinikita. Kahit gaano ako kasipag, hindi pa rin sapat ang buwan ng sahod para mabayaran ang renta sa bahay, pagkain, kuryente, tubig at iba pang gastusin. Minsan, napipilitan pa kaming umutang kapag nagkakasakit ang anak namin o may biglaang bayarin sa eskwelahan. Madalas kong nakikitang nag-aalala si Clarice kahit pilit niya yung itinatago sa akin. Kapag natutulog na si Noah, saka lang kami nag-uusap tungkol sa mga bayarin. Pareho kaming nagpapakatatag, pero pareho rin naming alam na kung hindi kami kikilos, baka habang buhay kaming manatili sa ganoong sitwasyon. Isang gabi, habang kumakain kami ng simpleng hapunan, nabanggit ni Clarice ang isang job hiring na nakita niya sa social media. Isang kilalang specialty cafe sa Riyadh, Saudi Arabia, ang naghahanap ng mga baristang may karanasan. Mas mataas ang sahod kumpara sa kinikita ko sa Pilipinas at may libreng tirahan pa. Noong una, agad kong tinanggihan ang ideya. Hindi ko kayang isipin na lalayo ako sa mag-ina ko. Pakiramdam ko, mas mahalaga pa rin ang makasama sila araw-araw kaysa sa malaking sweldo. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, sunod-sunod ang mga gastusin. Nasiraan kami ng refrigerator, tumaas ang matrikula ni Noah sa daycare, at kinailangan pa naming manghiram ng pera sa kamag-anak para lamang makaraos. Isang gabi, habang natutulog na ang anak namin, tahimik na lumapit sa akin si Clarice. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti
kahit halatang namumula ang mga mata niya. Sinabi niyang kung para sa kinabukasan ng pamilya namin ang pag-alis ko, handa siyang maghintay. Masakit man daw, kakayanin niya. Hindi ko napigilang maiyak ng gabing iyon. Doon ko napagtanto na minsan, ang pinakamahirap na desisyon ng isang ama ay hindi ang pagod sa trabaho, kundi ang paglayo sa mga taong pinakamamahal niya. Nag-apply ako. Dumaan sa interview, skills assessment, at ilang linggong paghihintay. Halos mawalan na ako ng pag-asa dahil matagal bago dumating ang tawag. Hanggang sa isang umaga, habang nasa cafe ako at gumagawa ng order ng isang regular customer, tumunog ang cellphone ko. Tinanggap ako. Kailangan kong lumipad papuntang Saudi makalipas lamang ang ilang linggo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Halo-halo ang emosyon ko. Masaya dahil magkakaroon na kami ng pagkakataong makaipon. Pero masakit dahil ibig sabihin nito ay malalayo ako sa pamilya ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang araw ng aking pag-alis. Hindi ko malilimutan ang eksenang yun sa airport. Mahigpit akong niyakap ni Noah habang paulit-ulit niyang tinatanong kung kailan ako uuwi. Wala akong maisagot na eksaktong petsa. Sinabi ko na lang na bibilisan kong mag-ipon para hindi na kami magkalayo ng matagal. Iniabot niya sa akin ang maliit na drawing na ginawa niya. Larawan yun naming tatlo habang magkakahawak ng kamay sa harap ng isang maliit na coffee shop. Sa itaas nito ay nakasulat gamit ang Crayola, "Coffee Shop ni Papa." Hindi ko napigilang mapaluha. Tinupi ko ng maayos ang drawing at inilagay sa aking wallet. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Habang papalayo ang eroplano sa Pilipinas, nakatanaw lamang ako sa bintana. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa bansang pupuntahan ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong kakayanin ko ang lahat. Para ito kay Clarice. Para ito kay Noah. Para sa pangarap naming magkaroon ng sariling tahanan at maliit na kafe. Pagdating ng tamang panahon, mahaba ang naging biyahe. Nang lumapag kami sa Riyadh, agad kong naramdaman ang kakaibang init ng hangin. Ibang-iba ito sa nakasanayan ko sa Pilipinas. Paglabas namin ng airport, sinalubong kami ng isang lalaking nakasuot ng maayos na uniforme at may hawak na karatulang may pangalan ng kafe. Lumapit siya sa amin at magalang na ngumiti. "Welcome to Riyadh. I'm Adele. I'm the supervisor." Kasama ko ang ilan pang bagong empleyado mula sa iba't ibang bansa. Habang nasa sasakyan kami, ipinapakita ni Adele ang iba't ibang bahagi ng lungsod. Matataas na gusali, malalawak na kalsada, at mga establisimentong halos hindi natutulog kahit gabi na. Tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana habang iniisip kung ito na nga ba ang lugar na magbabago sa buhay naming mag-anak. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating kami sa staff accommodation. Malinis ang apartment at maayos ang pagkakaayos ng mga kwarto. Dalawa kami sa isang silid. Pagkabukas pa lamang ng pinto, isang matangkad na lalaki ang nakangiting lumapit sa akin at inilahad ang kanyang kamay. "My name is Bilal." Nagpakilala rin ako. Agad kong napansin ang kabaitan niya. Kahit magkaiba kami ng kultura at wika, marunong siyang makisama. Tinulungan niya akong ayusin ang mga gamit ko at ipinakita kung saan matatagpuan ang kusina, laundry area, at prayer room ng accommodation. Habang nag-uusap kami, ikinuwento niyang ilang taon na rin siyang nagtatrabaho sa Saudi at marami na siyang nakilalang OFW na tulad ko. Sinabi niyang sa simula ay mahirap ang pangungulila, pero masasanay rin daw ako. Basta lagi kong aalalahanin kung bakit ako naroon. Kinabukasan ay isinama kami ni Adele sa kafe. Pagpasok ko pa lamang, humanga na agad ako sa lugar. Napakalinis ng bawat sulok. Nakahanay ang mamahaling espresso machines, coffee grinders, at iba't ibang kagamitan na noon ko lang nakita ng personal. Tahimik ang paligid
at elegante ang disenyo ng kafe. Halatang dinarayo ito ng mga profesional, negosyante at mga mayayamang residente ng Riyadh. Binigyan kami ni Adele ng orientation tungkol sa mga patakaran sa trabaho. Mahigpit sila pagdating sa oras, kalinisan at kalidad ng bawat inihahaing inumin. Ipinaliwanag din niya na mahalaga ang magandang pakikitungo sa bawat customer dahil malaking bahagi ng reputasyon ng kafe ang kanilang serbisyo. Habang nagsasalita siya, ramdam kong mas mataas ang standards dito kaysa sa dati kong pinagtatrabahuhan. Sa halip na matakot, lalo akong ginanahan. Pakiramdam ko ay marami akong matututunan. Lumipas ang mga unang araw na puno ng training at pag-a-adjust. Maaga akong pumapasok at huli ring umuuwi. Kapag may bakanting oras, nagbo-volunteer akong tumulong sa paglilinis ng coffee machine o pag-aayos ng stocks. Hindi yun inuutos sa akin, pero gusto kong ipakita na seryoso ako sa trabaho. Napapansin yun ni Adele. Minsan, simpleng tango lang ang ibinibigay niya bilang papuri. Pero sapat na yon para lalo akong magsikap. Tuwing gabi naman, bago ako matulog, tumatawag ako kina Clarice at Noah. Kahit ilang minuto lang ang pag-uusap namin, sapat na yon para mawala ang pagod ko. Ikinukwento ko sa kanila ang bagong cafe, ang napakalalaking gusali sa Riyadh at ang iba't ibang klase ng kape na natututunan kong gawin. Lagi namang ipinapakita ni Noah ang mga bagong drawing niya at paulit-ulit niyang sinasabing hinihintay niya ang araw na uuwi ako para sabay naming itayo ang pangarap naming coffee shop. Sa mga sandaling iyon, naniniwala akong nasa tamang landas ako. Mahirap ang malayo sa pamilya, pero bawat pagod, bawat oras ng trabaho, at bawat patak ng pawis ay may kapalit na pag-asang balang araw ay magiging maginhawa rin ang buhay naming tatlo. Hindi ko pa alam noon na ang lugar na nagbibigay sa akin ng pag-asa ay siya ring magiging saksi sa pinakamadilim na kabanata ng aking buhay. Ngunit sa mga unang linggo ko sa Riyadh, iisa lamang ang nasa isip ko. Baka ito na ang simula ng magandang kinabukasan na matagal naming ipinagdarasal. Admin, habang lumilipas ang mga araw sa Riyadh, unti-unti kong natutunang tanggapin ang bagong buhay na pinili ko. Sa umpisa, pakiramdam ko ay para akong nagsisimula ulit mula sa pinakailalim. Kahit ilang taon na akong barista sa Pilipinas, iba pala talaga kapag nasa ibang bansa ka. Mas mataas ang standards, mas mabilis ang takbo ng trabaho, mas mahal ang bawat kagamitang ginagamit, at mas mataas ang inaasahan ng bawat customer. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginawa ko yung inspirasyon para mas pagbutihin pa ang sarili ko. Araw-araw, bago magsimula ang shift ko, ipinapaalala ko sa sarili kong wala akong ibang dahilan kung bakit naroon, kundi para sa asawa at anak ko. Hindi lang paggawa ng ordinaryong kape ang itinuro sa amin. Halos bawat araw ay may bago kaming natututunan. Iba't ibang uri ng coffee beans ang ipinapakilala sa amin. Pati ang tamang roasting profile, tamang extraction time ng espresso, at tamang temperatura ng gatas para sa iba't ibang klase ng inumin. May mga customer na gusto ng matapang na espresso, mayroon namang mas gusto ang creamy na latte o cappuccino na may perpektong foam. Kailangan ding kabisado namin ang mga signature drinks ng kafe dahil karamihan sa mga customer ay regular na bumabalik at inaasahan nilang pare-pareho ang kalidad ng bawat order nila. Napansin kong napakahalaga ng consistency sa kafe na yon. Isang maling sukat lamang ng syrup o ilang segundong sobrang extraction ng espresso ay maaaring magbago sa lasa ng inumin. Sa Pilipinas, bihira akong mapansin kapag may kaunting diferensya ang timpla. Pero doon, may mga customer na kayang matikman agad ang kahit maliit na pagkakaiba. Noong una ay nakakakaba, pero habang tumatagal, mas lalo akong nahasa sa trabaho. Isa pang malaking adjustment para sa akin ay ang pakikitungo sa iba't ibang lahi ng customer.
Hindi lang mga Saudi ang pumupunta sa cafe. May mga negosyanteng mula sa Europe, mga executive na Amerikano, mga turistang Asyano, at mga profesional na galing sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Iba-iba ang ugali nila. May mga seryoso, may mga palangiti, at mayroon ding halos hindi tumitingin sa amin habang umu-order. Natutunan kong huwag personalin ang anumang asal ng customer. Ang mahalaga ay maayos kong magawa ang trabaho ko at maibigay ang pinakamahusay na serbisyo. Mahigpit din ang kafe sa respeto sa kultura ng Saudi. Tuwing prayer time, pansamantalang humihinto ang operasyon. Kailangan naming siguraduhing maayos ang lahat bago magsara ng sandali ang kafe. Noong una ay naninibago ako, pero kalaunan ay naging bahagi na rin yon ng pang-araw-araw kong routine. Unti-unti kong naunawaan kung gaano kahalaga sa kanila ang kanilang pananampalataya at kung bakit ganoon ang kanilang sistema. Malaki rin ang naitulong ni Bilal sa mabilis kong pag-a-adjust. Kapag pareho kaming off-duty, madalas niya akong samahan bumili ng mga kailangan sa supermarket o kaya ay kumain sa mga maliit na restaurant malapit sa accommodation. Habang naglalakad kami, ikinukwento niya ang mga bagay na dapat kong iwasan bilang dayuhan. Sinabi niyang, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang pagtrato sa mga migrant workers. Kaya kailangan ko pa ring maging maingat. Saan man ako magpunta, hindi naman niya ako tinatakot. Gusto lang niyang siguraduhing ligtas ako habang nagtatrabaho sa bansang hindi ko pa lubos na kilala. Tuwing gabi naman, nananatili ang naging routine ko. Pagkatapos ng trabaho, agad akong tumatawag kina Clarice at Noah. Minsan ay video call kami habang kumakain sila ng hapunan. Natatawa ako kapag ipinapakita ni Noah ang mga bagong natutunan niya sa paaralan. May mga pagkakataong gusto niyang makita ang kafe, kaya palihim ko siyang ipinapasyal gamit ang kamera ng cellphone habang wala pang customer. Tuwang-tuwa siyang makita ang malalaking espresso machine at sinasabi niyang balang araw ay tutulungan niya akong gumawa ng kape kapag mayroon na kaming sariling coffee shop. Ang mga simpleng pag-uusap na yon ang nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang bawat araw. Napansin ko ring unti-unti akong napapansin ni Adele. Hindi siya palabiro at hindi rin siya madalas magbigay ng papuri. Pero ramdam mong maingat siyang magmasid sa bawat empleyado. Isang umaga, habang abala akong naglilinis ng espresso machine matapos ang morning rush, lumapit siya sa akin. Jerome? Yes, sir. I've been watching your work these past few weeks. You're improving fast. Keep doing what you're doing. Maikli lang ang sinabi niya, pero malaking bagay na yon para sa akin. Sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Saudi, naramdaman kong may tiwala na sa akin ang supervisor ko. Lalo akong nagsikap pagkatapos noon. Kapag may kailangang gawin, kusana akong tumutulong kahit hindi pa ako inuutusan. Kapag may bagong stock na dumarating, tumutulong akong magbuhat. Kapag may kasamahan akong nahihirapan sa dami ng order, agad akong lumilipat para tumulong sa paggawa ng mga inumin. Hindi ko yun ginagawa para mapansin. Ginagawa ko yun dahil alam kong bawat magandang impresyon ay maaaring magbigay ng mas matatag na kinabukasan para sa pamilya ko. Habang tumatagal, napansin kong mas madalas na akong inilalagay sa evening shift. Noong una ay iniisip kong nagkataon lang, pero kalaunan ay sinabi mismo ni Adele na mas gusto niyang ako ang humahawak sa cafe kapag dumarami ang customer sa gabi. Mas kalmado raw akong magtrabaho kahit mahaba na ang pila at bihira akong magkamali sa mga order. Nakakatuwang marinig iyon dahil pakiramdam ko ay unti-unti ko nang nababayaran ang sakripisyong iniwan ko sa Pilipinas. Dahil sa bagong schedule ko, doon ko rin unang napansin ang isang regular customer. Halos gabi-gabi siyang dumarating sa cafe sa halos pare-parehong oras. Palaging maayos ang pananamit niya. Madalas ay naka-formal na damit o mamahaling suit. Kapag bumababa siya mula sa sasakyan, may driver na naghihintay sa labas. Hindi siya maingay,
At hindi rin siya mahilig makipag-usap sa ibang customer. Tahimik lang siyang pumipili ng mesa sa may bintana at doon umiinom ng kape habang may binabasang dokumento o kaya ay nakatingin lang sa labas. Isang gabi, ako ang gumawa ng order niya. "Good evening, sir. What can I get for you?" Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. "The usual. Double espresso, no sugar." "Certainly, sir." Tahimik kong inihanda ang order niya at inilapag sa mesa. "Enjoy your coffee." Tumango lang siya bilang pasasalamat. Akala ko ay matatapos na roon ang usapan. Pero bago siya umalis, ay iniwan niya ang bayad kasama ang tip na halos katumbas na ng ilang oras kong sahod sa kafe. Napatingin pa ako sa resibo para siguraduhing tama ang nakita ko. Hindi lang pala minsan nangyari iyon. Sa bawat pagbalik niya, lagi siyang nagbibigay ng malaking tip. Hindi siya nagyayabang at hindi rin siya naghahanap ng espesyal na serbisyo. Tahimik lang siyang umiinom ng kape at umaalis kapag tapos na. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na kaming magkaroon ng maiikling pag-uusap. "You are from the Philippines, right?" Tanong niya isang gabi habang hinihintay ang order niya. "Yes, sir." "I've met many Filipinos. They work very hard." "Thank you, sir." "How long have you been in Riyadh?" "Just a few weeks." "I see." Iyon lang ang naging usapan namin. Wala namang kakaiba sa paraan ng pagtatanong niya, kaya hindi ko yung binigyan ng mali siya. Sa isip ko, isa lamang siyang customer na mahilig makipagkwentuhan. Sa mga sumunod na linggo, mas naging komportable ang mga usapan namin. Minsan ay nagtatanong siya kung anong lugar ang pinanggalingan ko sa Pilipinas. Minsan naman ay kung may asawa at anak ba ako. Kapag binabanggit ko si Clarice at si Noah, napapangiti lang siya at sinasabing masuwerte raw ang pamilya ko dahil mayroon silang ama na handang magsakripisyo para sa kanila. "Do you miss them?" Minsan niyang tanong. "Every single day." "You must love them very much." "I do. They're the reason I'm here." Tumango lang siya bago muling humigop ng espresso. Sa totoo lang, wala akong naramdamang kakaiba sa mga pag-uusap naming iyon. Marami na rin kasi akong naging customer sa Pilipinas na mahilig makipagkwentuhan habang naghihintay ng order. Akala ko ay ganun din siya. Isang mabait na regular customer na komportable lang makipag-usap sa barista na palagi niyang nakikita. Lumipas pa ang ilang araw at lalo akong naging abala sa trabaho. Dumadami ang responsibilidad ko sa cafe. Madalas ay ako na rin ang huling umaalis. Pagkatapos siguraduhing malinis ang espresso machines, maayos ang counter at kumpleto ang stocks para sa susunod na araw. Hindi ko yun inirereklamo. Sa katunayan, natutuwa pa ako dahil pakiramdam ko ay mas nagtitiwala na sa akin ang management. Isang gabi, pagkatapos naming magsara, tinawag ako ni Adele sa opisina niya. Akala ko ay may nagawa akong mali, kaya bahagya akong kinabahan. Ngunit pagpasok ko ay nakita ko siyang nakaupo habang tinitingnan ng schedule ng mga empleyado. "Jerome, have a seat." Umupo ako at tahimik na naghintay. "I've made a decision." Napatingin ako sa kanya. "Starting next week, you'll be our permanent closing barista." Saglit akong natulala bago ako nakangiti. "Thank you, sir. I won't let you down." "I know you won't. That's exactly why I'm giving you this responsibility." Paglabas ko ng opisina, hindi ko napigilang mapangiti habang naglalakad pa uwi kasama si Bilal. Pakiramdam ko, unti-unti nang natutupad ang dahilan kung bakit ako umalis ng Pilipinas. Hindi ko alam na ang bagong responsibilidad na ipinagkatiwala sa akin ang siya ring maglalapit sa akin sa pinakamapanganib na yugto ng buhay ko. Admin, matapos akong gawing permanent closing barista, mas naging maayos ang takbo ng trabaho ko. Alam ko na ang schedule ng bawat araw, kabisado ko na ang ugali ng karamihan sa mga regular customer, at halos hindi na ako kinakabahan
Sa tuwing hahawak ako ng mahahabang pila, pakiramdam ko ay unti-unti ko nang natatagpuan ang lugar ko sa kafe. Kahit nakakapagod ang gabi-gabing paglilinis at paghahanda para sa susunod na araw, hindi ko yun iniinda. Sa isip ko, bawat overtime at bawat dagdag na responsibilidad ay katumbas ng dagdag na ipon para kina Clarice at Noah. Halos pare-pareho na rin ang routine ko. Gigising ng maaga, papasok sa kafe, maghahanda ng mga beans at gatas bago dumating ang unang customer. Pagkatapos, ay tuloy-tuloy na ang trabaho hanggang gabi. Kapag maluwag ang oras, tumatawag ako sa pamilya ko. Kapag naman sobrang abala, simpleng voice message na lang ang ipinapadala ko kay Clarice para malaman niyang maayos lang ako. Kahit malayo kami sa isa't isa, sinisikap naming huwag putulin ang komunikasyon. Ayokong maramdaman nilang nag-iisa sila sa Pilipinas. Kasabay ng pagiging pamilyar ko sa trabaho ay ang mas madalas na pagdating ng regular customer na unang napansin ko noong mga nakaraang linggo. Nalaman ko rin kalaunan ng pangalan niya dahil naririnig ko itong binabanggit ng ibang empleyado. Tarik. Hindi ko alam ang buong pangalan niya noon, pero halatang kilalang tao siya. Kapag pumapasok siya sa kafe, may ilang empleyadong agad na bumabati sa kanya. Minsan ay may mga negosyanteng lumalapit para makipagkamay. Hindi siya maingay at hindi rin nagyayabang, pero ramdam mong may mataas siyang katayuan sa lipunan. Sa una ay pareho pa rin ang ginagawa niya. O-order ng double espresso. Uupo sa dati niyang pwesto sa may bintana. Pagkatapos ay tahimik na aalis. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin kong may unti-unting nagbabago. Kapag ibang barista ang lumalapit sa kanya, sasabihin niyang hihintayin na lang niya ako. Is Jerome working tonight? Kapag sinasabing nasa break ako o may ginagawa sa stockroom, hindi muna siya umu-order. Hihintayin niyang bumalik ako sa counter bago siya magsalita. Good evening, Jerome. Good evening, sir. The usual? He smiled. You already remember. Yes, sir. That's impressive. Noong una, hindi ko yun binigyan ng kahulugan. Bilang barista, normal lang namang tandaan ang paboritong order ng mga regular customer. Sa dati ko ring trabaho sa Batangas, marami akong customer na natatandaan ko ang iniinom kahit hindi na nila sabihin. Habang tumatagal, mas humahaba ang mga pag-uusap namin. How's your family back home? They're doing well, sir. Your son must be growing fast. Yes, every time we video call, he looks taller. You miss him. I do. I can see it in your eyes. Ngumingiti lang ako at bumabalik sa paggawa ng order. Hindi ko talaga iniisip na may kakaiba sa mga tanong niya. Sa katunayan, natutuwa pa nga ako dahil pakiramdam ko ay may customer na tunay na nirerespeto ang mga OFW. Isang gabi, habang inililigpit ko ang tray na pinaglagyan niya ng tasa, may iniabot siyang maliit na paper bag. This is for you. Napatingin ako rito. I'm sorry, sir. A small gift. Hindi ko agad tinanggap. I appreciate it, sir, but I can't. It's nothing expensive. I'm really sorry. Company policy. Hindi naman siya nagpumilit. Ngumiti lang siya at ibinalik ang paper bag sa tabi niya. No problem. Akala ko roon na matatapos ang usapan. Ngunit makalipas ang ilang araw, may dala na naman siyang maliit na kahon. I bought this during my business trip. Tinanggihan ko na naman. I'm really grateful, sir, but I can't accept personal gifts. Tumango siya. I respect that. Makalipas ang isa pang linggo, isang mamahaling fountain pen naman ang inilabas niya mula sa bulsa ng coat niya. I noticed you always write notes after your shift. Napangiti ako ng alanganin. Thank you, sir, but I really can't. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nainis. Tahimik lang niyang ibinalik ang regalo sa bulsa niya bago uminom ng espresso. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ko, inisip kong titigil na siya. Pero hindi pala.
Mas lalo lang siyang naging interesado na makipag-usap sa akin. Napansin kong hindi na siya agad umaalis pagkatapos uminom ng kape. Minsan ay halos 1 oras siyang nakaupo kahit ubos na ang laman ng tasa niya. Tahimik lang siyang nakatingin sa paligid habang paminsan-minsan ay sinusulyapan ako sa counter. Kapag may bagong customer, ibinabaling niya ang tingin sa bintana. Pero kapag lumuluwag na ulit ang kafe, saka na naman siya magtatanong tungkol sa buhay ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit minsan ay hindi ako nakaramdam ng takot. Siguro dahil wala naman siyang ginagawang masama. Magalang siya. Hindi siya bastos. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nangihipo o nagsasalita ng hindi maganda. Sa isip ko, isa lang siyang customer na komportable nang makipagkwentuhan. Isang gabi, habang pauwi kami ni Bilal mula sa cafe, bigla niya akong tinanong, "Jerome, can I ask you something?" "Sure." "That customer, Tariq," napatingin ako sa kanya. "What about him? He talks to you a lot." "Yeah, he is just friendly." Huminto sandali si Bilal sa paglalakad. "Are you sure?" Napakunot ang noo ko. "What do you mean?" Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. "I don't want to judge anyone, but if I were you, I'd be careful." Natawa pa ako ng bahagya. "Why?" "I've worked here for years. I've seen people like him." "What do you mean by people like him?" Hindi agad siya sumagot. Tumingin muna siya sa paligid bago muling nagsalita ng mahina. "There are stories." "What stories?" "I don't know if they're true." "Then why are you telling me?" "Because I don't like the way he looks at you." Natahimik ako. Sa unang pagkakataon, may narinig akong kakaibang tono sa boses ni Bilal. Hindi iyon chismis na may halong biro. Hindi rin yun simpleng babala. Parang may gusto siyang sabihin, pero pinipili niyang huwag nang idetalye. "What exactly did you hear?" Mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. "Some foreign workers said they had uncomfortable experiences with him years ago." "What kind of experiences?" "I don't know." "You don't know, or they didn't tell you?" "They never explained." "Why?" "They were too afraid." Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Bahagya akong kinabahan, pero agad ko ring inalis iyon sa isip ko. Wala naman akong nakikitang kakaiba kay Tariq. Hindi niya ako minumura. Hindi niya ako sinasaktan. Hindi rin niya ako pinipilit sa kahit ano. Kung tutuusin, mas magalang pa nga siya kaysa sa ibang customer. Maybe it's just gossip. Maybe? People like to make stories about rich men. Maybe. Pareho kaming natahimik. Bago kami pumasok sa accommodation, muli akong hinarap ni Bilal. "Just promise me one thing." "What is it?" "Never stay alone with him." Napangiti ako. "Don't worry, I'm always working." Hindi siya ngumiti pabalik. "I'm serious." Tinapik ko na lang ang balikat niya. "I'll be fine." Pero ang totoo, ilang minuto lang matapos ang usapang yon, ay nakalimutan ko na rin ang babala niya. Masyado akong abala sa trabaho. Masyado akong nakatuon sa pag-iipon. Ang nasa isip ko lang ay ang susunod na padala para kina Clarice at Noah. Hindi ko hinayaang sirain ng mga chismis ang tiwalang unti-unti kong nabubuo sa bagong buhay ko sa Riyadh. Lumipas pa ang ilang araw na walang nangyaring kakaiba. Patuloy pa ring dumarating si Tariq. Patuloy din akong gumagawa ng kape para sa kanya. Pareho pa rin ang magalang niyang pakikitungo. Dahil doon, tuluyan ko nang isinantabi ang lahat ng sinabi ni Bilal. Hanggang sa dumating ang isang gabing, hindi ko malilimutan habang nabubuhay ako. Malapit nang magsara ang kafe, nakauwi na ang karamihan sa mga kasamahan ko dahil ako na ang nakatalaga sa closing shift. Tahimik na ang buong lugar. Isa-isa ko nang nililinis ang espresso machine, inaayos ang mga tasa, at isinasara ang cash register. Mula sa labas ng salaming pinto,
Nakita kong halos wala nang dumaraang tao. Tumingin ako sa orasan. Ilang minuto na lang at tuluyan ko nang ilalak ang kafe. Huminga ako ng malalim at lumapit sa pintuan upang ibaba ang closed sign. Ngunit bago ko pa tuluyang maisara ang pinto, may isang itim na luxury SUV ang dahan-dahang huminto sa harap ng kafe. Bumukas ang pinto ng sasakyan at ang taong bumaba rito ay si Tarik. Naglakad siya papunta sa entrada habang nakatingin mismo sa akin. Pagkakita niya sa akin, bahagya siyang ngumiti. "Good evening, Jerome. I hope I'm not too late." Admin, hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko ang gabing yon. Kahit anong pilit kong kalimutan, parang paulit-ulit pa ring bumabalik ang bawat sandali. Marami na akong gabing nagsara ng kafe ng mag-isa, kaya wala akong dahilan para isipin na iba ang mangyayari noong gabing iyon. Tahimik ang buong lugar. Nakaalis na ang lahat ng empleyado at ako na lamang ang natira upang tapusin ang paglilinis ng espresso machine, pag-aayos ng counter at paghahanda ng kafe para sa susunod na araw. Ilang minuto na lamang ay maaari na akong umuwi. Habang ibinababa ko ang closed sign sa pintuan, huminto ang isang itim na SUV sa harap ng kafe. Bumaba si Tarik at naglakad papunta sa entrada. Dahil regular customer siya at kilala na ng management, hindi ko agad inisip na may kakaiba. Bahagya akong nag-atubili dahil sarado na ang kafe, ngunit sinabi niyang gusto lamang niyang bumili ng isang tasa ng espresso dahil galing pa siya sa isang mahabang business meeting. Magalang pa rin ang tono ng boses niya, gaya ng nakasanayan ko sa kanya sa nakalipas na mga linggo. Binuksan ko muli ang pinto at mabilis na inihanda ang order niya. Habang ginagawa ko ang espresso, napansin kong hindi siya umupo sa dati niyang mesa. Sa halip ay nanatili siyang nakatayo, malapit sa counter habang tahimik akong nagtatrabaho. Akala ko ay nagmamadali lang siya, kaya hindi ko yun pinansin. Nang matapos ko ang order, iniabot ko sa kanya ang tasa. Hindi niya agad yung kinuha. Nakatingin lang siya sa akin ng ilang segundo na para bang may gusto siyang sabihin. Maya-maya ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa buhay ko. Tinatanong niya kung gaano nakatagal bago ako muling makauwi ng Pilipinas, kung gaano ko kamahal ang asawa ko, at kung hindi ba ako nahihirapang mabuhay ng malayo sa pamilya. Sinagot ko ang mga tanong niya ng maayos dahil wala naman akong nakikitang dahilan para maging bastos sa isang customer. Pero habang tumatagal ang usapan, napansin kong iba na ang paraan ng pagtitig niya sa akin. Hindi na yung katulad ng dati. May kung anong hindi ko maipaliwanag na unti-unting nagbigay sa akin ng kaba. Nagpaalam na akong kailangan ko nang tapusin ang paglilinis dahil gabi na at kailangan ko nang umuwi. Ngunit sa halip na lumabas, nanatili siya sa loob ng kafe. Doon ko unang naramdaman na may mali. Sinubukan kong lumakad papunta sa pintuan, ngunit napansin kong siya na mismo ang nakaharang sa dadaanan ko. Nanatili pa rin siyang kalmado, ngunit ang mga sinasabi niya ay hindi na katulad ng dati. Nagsimula na siyang magsalita ng mga bagay na lalong nagpalakas sa kutob kong kailangan ko nang makaalis. Magalang ko siyang sinabihan na kailangan ko nang umuwi at hinihintay na ako ng pamilya ko sa video call. Umatras ako ng ilang hakbang habang hinihintay kong magbigay siya ng daan. Sa halip na umatras, mas lalo pa siyang lumapit. Doon na ako tuluyang kinabahan. Ramdam kong bumibilis ang tibok ng puso ko at hindi ko na alam kung ano ang tamang gawin. Sinubukan kong dumaan sa kabilang gilid ng counter upang makalapit sa pintuan, ngunit mabilis niyang hinarangan ang daraanan ko. Sinabi kong ayaw ko ng anumang problema at gusto ko lang makauwi. Habang nagsasalita ako, pilit kong pinananatiling kalmado ang boses ko. Umaasa akong baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan at matatapos din ang lahat kapag nakalabas na siya ng kafe. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo,
tuluyan nang nagbago ang kanyang ugali. Ang magalang na customer na nakilala ko sa loob ng maraming linggo ay tila nawala. Napalitan yon ng isang taong hindi ko na makilala. Naging mapilit siya at hindi na niya pinakinggan ang paulit-ulit kong pagtanggi. Nang subukan kong makaalis, bigla niya akong sinunggaban. Nagpumiglas ako at pilit kong itinulak siya palayo. Ngunit mas malaki at mas malakas siya kaysa sa akin. Nauwi sa komprontasyon ng lahat. Habang pilit kong ipinagtatanggol ang sarili ko, sunod-sunod ang mga suntok na tumama sa katawan ko. Bumagsak ako sa sahig at sinubukan kong gumapang palayo. Ngunit muli niya akong hinila. Paulit-ulit kong sinasabi na wala akong ginagawang masama at nakikiusap akong tigilan na niya ako. Sa mga sandaling iyon, wala na akong iniisip kundi ang makaligtas at makauwi sa pamilya ko. Pakiramdam ko ay napakahaba ng bawat minuto. Ang cafe na dati kong itinuturing na pangalawang tahanan ay biglang naging lugar ng matinding takot. Tahimik ang buong paligid. Walang customer, walang kasamahan, walang makakarinig sa paulit-ulit kong paghingi ng tulong. Sa kabila ng lahat ng paglaban ko, hindi ko nagawang pigilan ang nangyari. Hindi ko na kayang balikan ang bawat detalye ng gabing yon, admin. Hanggang ngayon ay masakit pa rin itong alalahanin. Ang masasabi ko lamang ay may bahagi ng pagkatao kong tila naiwan sa sahig ng kafe noong gabing iyon. Hindi lang katawan ko ang nasaktan. Pakiramdam ko ay nadurog din ang dignidad ko, ang tiwala ko sa ibang tao, at maging ang pagkilala ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakahandusay sa malamig na sahig matapos siyang umalis. Halos hindi na ako makagalaw. Masakit ang bawat bahagi ng katawan ko at hirap na hirap akong huminga at maglakad. Gusto kong abutin ang cellphone ko para matawagan sina Clarice. Pero kahit igalaw ang kamay ko, ay halos hindi ko magawa. Habang nakatingin ako sa kisame ng kafe, isa lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Paano ako haharap sa pamilya ko pagkatapos nito? Hindi ko alam kung nakatulog ba ako o nawalan lang ng ulirat. Ang sumunod ko na lamang na naaalala ay ang malakas na boses ni Adele na paulit-ulit akong tinatawag. Madaling araw na pala nang dumating siya sa kafe. Nagtaka raw siya kung bakit hindi pa rin ako sumasagot sa mga tawag niya. At bakit hindi pa rin nakaayos ang final report ng closing shift. Nang buksan niya ang pinto gamit ang duplicate key, doon niya ako nakita. Nagmadali siyang lumapit sa akin at agad tumawag ng ambulansya. Hindi ko na halos marinig ang mga sinasabi niya dahil lumalabo na ang paningin ko. Ang natatandaan ko na lamang ay ang tunog ng mga sirena at ang malamig na ilaw sa loob ng ambulansya habang papunta kami sa ospital. Pagdating doon ay agad akong isinailalim sa pagsusuri at ginamot ang mga natamo kong pinsala. May mga doktor at nurse na nagtatanong sa akin kung ano ang nangyari, pero halos wala akong maisagot. Pakiramdam ko ay hindi pa rin matanggap ng isip ko ang sinapit ko. Mas gusto ko pang manahimik kaysa ulitin ang bangungot na ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Nang mag-isa na lamang ako sa hospital room, doon ko tuluyang pinakawalan ng lahat ng emosyon na pilit kong kinikimkim. Hindi ko na napigilan ang pag-iyak, takot, hiya, galit, at matinding lungkot ang sabay-sabay na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Clarice ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Noah kapag nakauwi ako sa Pilipinas. Habang nakatitig ako sa kisame ng ospital, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ako ang nakaranas ng lahat ng yon at kung paano pa ako muling babangon pagkatapos ng gabing tuluyang sumira sa buhay ko. Admin, nagsimula ang mga sumunod na araw sa loob ng ospital na para bang wala na akong ganap na kontrol sa sarili kong buhay. May mga doktor na paulit-ulit na sumusuri sa kalagayan ko at may mga taong nagtatanong tungkol sa nangyari sa kafe.
Dumating din ang mga kinatawan ng pulisya upang kumuha ng pahayag. Alam kong kailangan kong magsalita para magkaroon ng investigasyon. Pero sa tuwing bubuksan ko ang bibig ko, parang bumabalik sa isip ko ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Ilang beses akong napahinto sa pagsasalita dahil hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam kung paano ilalarawan ang isang karanasang kahit ako mismo ay hirap tanggapin. Naging maayos ang pakikitungo sa akin ni Adele at ng management ng cafe. Halata sa mukha ni Adele ang pagkabigla at pagsisisi dahil siya ang nagtalaga sa akin bilang permanent closing barista. Paulit-ulit niyang sinasabing hindi nila inakalang may ganoong mangyayari at nangako siyang makikipagtulungan sa lahat ng kailangang proseso. Hindi man mababago ng mga salitang yon ang nangyari, nakatulong pa rin na maramdaman kong may mga taong naniniwala at handang tumulong sa akin. Ilang araw matapos ang insidente ay nakipag-ugnayan din sa akin ang Embahada ng Pilipinas. Tinulungan nila akong maintindihan ang mga susunod na hakbang mula sa mga kinakailangang dokumento hanggang sa posibilidad ng pagpapauwi sa Pilipinas kapag pinayagan na ng mga doktor. Sa mga panahong iyon, pakiramdam ko ay wala na akong lakas para isipin ang trabaho o ang kinabukasan ko sa Saudi. Ang gusto ko na lamang ay makauwi at mayakap ang pamilya ko. Ngunit kahit gusto ko nang umuwi, may isang bagay na mas mabigat kaysa sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Clarice ang buong katotohanan. Ilang beses kong hinawakan ang cellphone ko para tawagan siya, pero sa bawat pagkakataon ay hindi ko nagawang sabihin ang totoong nangyari. Ang alam lamang niya ay naaksidente ako sa trabaho at nasa ospital ako. Hindi ko kayang marinig ang boses niya habang sinasabi ko ang mga salitang ako mismo ay nahihiyang tanggapin. Habang tumatagal ang pananatili ko sa ospital, napansin kong hindi na ako katulad ng dati. Kapag nakapikit ako, bumabalik ang mga alaala ng gabing iyon. Nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi na pinagpapawisan at hinihingal. Minsan ay akala ko ay may taong nakatayo sa tabi ng kama ko kahit wala naman. Kapag may biglang malakas na ingay sa pasilyo ng ospital, napapabangon ako nang hindi ko namamalayan. Sinabi ng doktor na normal lang daw iyon matapos ang matinding trauma. Pero sa akin ay pakiramdam ko ay tuluyan nang nagbago ang pagkatao ko. Kahit nakabalik na ako sa staff accommodation bago ang flight pa uwi, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Binubuksan ko ang ilaw kahit madaling araw na dahil natatakot akong magising sa dilim. Minsan ay nanginginig ang mga kamay ko kahit wala namang dahilan. Kapag naririnig ko ang tunog ng sasakyang humihinto sa labas ng gusali, bumibilis agad ang tibok ng puso ko. Doon ko unang naranasan ang mga panic attack. Hindi ko maintindihan kung bakit parang palaging may panganib, kahit alam kong ligtas na ako. Makalipas ang ilang linggo ay dumating din ang araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas. Habang nasa eroplano, hindi ako mapakali. Imbes na matuwa dahil makikita ko na ulit sina Clarice at Noah, mas nangingibabaw ang takot. Ang paulit-ulit kong iniisip ay baka magbago ang tingin nila sa akin kapag nalaman nila ang buong nangyari. Baka isipin nilang mahina ako. Baka sisihin nila ako kung bakit ako naiwan nang mag-isa sa cafe. Baka hindi na nila ako matanggap bilang asawa at ama. Paglapag ko sa Pilipinas at paglabas ko ng arrival area, nakita ko agad sina Clarice at Noah. Mas mabilis pang tumakbo ang anak ko kaysa sa akin. Mahigpit niya akong niyakap na para bang ayaw na niya akong pakawalan. Ilang segundo akong hindi makapagsalita dahil sa halo-halong emosyon. Pagkatapos ay lumapit si Clarice. Nakatingin lang siya sa akin habang pinupunasan ng sariling luha. Hindi ko na kinayang itago ang lahat. Pagdating namin sa bahay, sinabi ko sa kanya ang buong katotohanan. Hindi naging madali ang pag-uusap na yon. Ilang beses akong napaiyak at ilang beses ding naputol ang kwento ko dahil sa hiya at sakit. Habang nagsasalita ako,
Hindi ko magawang tumingin sa kanya. Ang akala ko ay iyon na ang simula ng pagkawasak ng pamilya namin. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Tahimik lang akong niyakap ni Clarice. Mahigpit na mahigpit. Ramdam kong umiiyak din siya. Pero wala akong narinig na kahit isang salitang paninisi. Maya-maya ay marahan niyang sinabi na hindi ko kasalanan ang nangyari at hindi mababago nang sinapit ko ang pagmamahal niya sa akin. Sinabi niyang, ang pinakamahalaga ay buhay akong nakauwi at magkakasama pa rin kaming pamilya. Hindi ko mapigilang umiyak lalo sa mga sandaling iyon. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam ko ay hindi na ako nag-iisa. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Nagsimula akong sumailalim sa therapy upang matulungan akong unti-unting harapin ang trauma. Hindi iyon mabilis na proseso. May mga araw na pakiramdam ko ay maayos na ako. Pero may mga gabi ring bumabalik ang bangungot at napapabangon akong hinihingal. May mga pagkakataong natatakot akong pumasok sa matataong lugar. Kapag may taong biglang lumalapit sa likuran ko, kusa akong napapaatras. Unti-unti kong natutunang tanggapin na ang paghilom ay hindi nangyayari sa loob lamang ng ilang araw o ilang linggo. Minsan ay inaabot ito ng mahabang panahon. Sa kabila ng lahat, hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Si Clarice ang naging pinakamalaking sandalan ko sa bawat therapy session at sa bawat araw na pakiramdam ko ay gusto ko na lang sumuko. Si Noah naman, kahit bata pa, hindi niya alam na ang simpleng pagyakap niya sa akin tuwing umaga ay malaking bahagi ng dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban. Dahil sa kanila, unti-unti kong natutunang bumangon. Hindi man tuluyang nawala ang mga alaala. Natutunan kong mabuhay kahit dala ko ang mga ito. Admin, hindi ko ibinahagi ang kwento kong ito para kaawaan ninyo ako. Hindi ko rin ito ikinuwento upang magdulot ng takot sa mga nangangarap maging OFW. Ibinahagi ko ito dahil gusto kong paalalahanan ang bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa na huwag baliwalain ang mga unang babala. Kapag may tao o sitwasyong nagbibigay na ng kakaibang pakiramdam, huwag matakot magsabi sa supervisor, sa mga kasamahan o sa embahada. Mas mabuting humingi ng tulong ng mas maaga kaysa magsisi kapag huli na ang lahat. Walang trabaho, malaking sahod o pangarap ang mas mahalaga kaysa sa sariling kaligtasan at dignidad. Maraming salamat po, mga kabayan. Bago natin tapusin ang video, nais ko lang sabihin na sana ay magsilbing paalala ang kwentong ito sa lahat ng ating mga kababayang OFW. Hindi lahat ng panganib ay agad nakikita. Minsan, nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay na madali nating binabaliwala dahil iniisip nating normal lamang ang lahat. Kaya saan man kayo naroroon sa mundo, palagi ninyong unahin ang inyong kaligtasan, magtiwala sa inyong kutob kapag may nararamdaman kayong kakaiba. At huwag matakot humingi ng tulong sa inyong employer, mga kasamahan, o sa Embahada ng Pilipinas kung kinakailangan. Ngayon naman, gusto naming makilala ang aming mga manonood. I-comment ninyo sa ibaba kung saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito. Masaya naming binabasa ang inyong mga komento dahil kayo ang nagbibigay inspirasyon sa amin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga tunay na kwento ng ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. At kung gusto pa ninyong makapanood ng isa pang kwentong puno ng tensyon at mahahalagang aral, panoorin ninyo ang susunod naming video na pinamagatang Dalawa Sila Kapag Wala si Madam. I-click lamang ang video na lalabas sa inyong screen. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay, o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan.
Thanks for watching and we'll see you in the next video.